Okay. Magandang umaga sa bawat isa, maging sa mga nanonood online, salamat sa inyo. At nung Sunday po, natapos ang ating anniversary celebration at pinagpala ng Panginoon, 200 mahigit ang ating delegates. At hindi pa po kami kasama doon, yung member ng church. Kapag normally naman, yung mga member po ay mga nagsipagtrabaho. Okay. At kahapon yung aming wedding anniversary. Sa biyaya ng Panginoon ay maganda rin, Salamat po doon sa gift. Meron pong nagdala ng cake, may nagdala ng lapel, Binigyan ako ng lapel, kaya nandyan. Kaya may gamit po natin. Diko? May kalaba pa lang ng Diko. Okay, salamat po, ngayon, marami pa po tayong programang asiksuhin. So, yung mga members po natin, punta po kayo lahat dito para sama-sama po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ang ating pong team ay Move with Compassion. Yan, ito po yan, Move with Compassion. Matthew 9:36. Sabi dyan, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion. Yan. He was moved with compassion on them. Because, sabi dyan, they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Tayo, meron tayong shepherd, siyempre. Sino po bang shepherd natin? Ang Panginoon. Ba? Kaya, ang pastor ay shepherd din kami. Shepherd of the flock. Pero meron tayong chief shepherd, meron tayong good shepherd, meron tayong great shepherd. Sino po yan? Ang Panginoon. Ngayon, dito po sa ating pag-aaralan, move with compassion. Sabi dito sa 35 ng Matthew chapter 9. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. So yung message po ni Pastor Tony, dito po sa 37, the harvest truly is plenteous. Di ba? Ayun ang kanyang tinalakay. Pero sa atin, dito po sa 36, ang ating pong talata, sapagkat ang sabi po ng talata, he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. Siya ay kinilos. Siya ay kinilos ng may pag-ibig, pagmamahal, pagmamalasakit, at pagkaawa sa mga tao. Okay, yan po ang kailangan natin. Maraming Kristiyano hindi na po naaawa sa mga taong naliligaw na landas. So, kailangan po natin, katulad ng Panginoong Jesus, tayo ay mamove with compassion. Ay manalangin po muna. Panginoon Diyos, salamat po sa pagkabasa ng salita. Luwalhati po kahit mangusap sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Okay, tingnan po natin sa verse 35, sabi po dito, and Jesus went about all the cities and villages.
So, sabi po ng Bible, ang Panginoon. So, the Lord Jesus Christ was involved. Siya po ay active, involved sa tinatawag pong paghayo. Siya po ay nagpunta sa mga, sabi rito, cities and villages. Yan, no? Alam niyo po ba, sa aming pag-aaral, dapat talaga ang church nagsisimula sa mga cities. And from the cities, pupunta tayo sa mga villages. And from villages, pupunta tayo sa mga streets at sa mga remote areas. At pangkaraniwan, no, nagsisimula tayo sa mga streets and remote areas. Pero makikita natin dito, nagsisimula sila sa mga cities at sa mga villages. So, kung po dapat talaga ang pasimula ng gawain from cities to villages, then streets, then remote areas. Okay, pero madalas na nangyayari sa atin, nagsisimula tayo sa mga streets and remote areas. Bakit? Kasi nga, pangkaraniwan sa atin nagsisimula, no support. Walang support, walang maayos na income. Opo. Pero kung katulad ng aming pinag-aralan sa Bible School, no? Paano magsimula ng gawain, dapat meron talaga tinatawag tayo na missionary or evangelist. Yung evangelist, pupunta sa isang lokasyon, sa city, at mag-i-evangelize siya doon. Let's say 1 year or 1.5 year. And after 1.5 year, or maximum of 3 years, kukuha siya ngayon ng pastor. Siyempre, yung evangelist or yung missionary, meron niyang allowance. Ganyan ang trending yan eh. Bago ka pumunta sa isang lugar, so mag-ano ka, mag-deputize ka sa mga churches, then bibigyan ka ng allowance. So, sabihin, pagpunta mo sa isang city, start ka ng gawain doon, magpapasimula kayo ng offering, ng giving. Yung pastor, yung missionary, hindi niya kukunin yung offering doon. Bakit? Kaya nga siya nagpunta sa mga churches para magkaroon siya ng allowance. Diba? At yung allowance na yun ang gagamitin niya para mabuhay. So yung offering, may iwan doon sa church. At yung missionary, siyempre may allowance siya eh. Mag-o-offering din siya doon sa church na yun. Doon na rin siya magtatides. Bakit doon siya magtatides? Siyempre, doon siya nagpasamantalang nag-mission o nag-church. Ang iba kasi, ang mga missionary, bago bigay sa kanila yung allowance nila, kukunan ng tithes ng church nila. Sa aming pag-aaral, at mali yun. Dapat yung missionary na nagsimula ng gawain, doon na rin siya magta-tithes. Kung saan siya nagsisimula ng gawain para mayroong income agad at church. Pagkat meron siyang allowance galing sa mga churches na nagsugo sa kanya. Magta-tithes siya doon, mag-o-offering siya doon. Example to follow ng mga new converts. So yung mga new converts, tuturuan na mag-offering, mag-tithes, mag-mission, mag-first fruits, diba? At pagkatapos nun, yung mga liligong, after 3 years maximum, kukuha ng pastor. So pagdating ng pastor, meron ang pag-support ang church. Bakit? Dahil dun sa tithes, sa offering, at sa giving nung pinatupad doong missionary. At baka, pag sa loob ng 3 years, baka may pambili na sila o meron na sila pang down payments sa lupa. Kaya ngayon, bakit ang mga churches maliliit at may hirap? Kasi nga, mali ang ating pasimula.
dapat ang tama na pasimula, magsusugo ng missionary, magsusugo ng church planter, at si church planter na sinugo ay galing sa church na kung saan binigyan siya ng tamang allowance o support sa lugar na yon para makapagsimula ng gawain. Then yung papalit, yung after 3 years, may pastor na, so kahit paano, meron na pong pera ang church. May pambili na ng upuan, pang down payment ng lote. Ngayon, wala diba? Magsisimula ang isang pastor sa isang gawain. No support, diba? No allowance, at kung minsan yung pastor na yan may pamilya pang pinapakain. Kaya, bago makasurvive ang church, 30 years, 40 years, dahil dun sa ganang sitwasyon. Pero kung sa umpisa pa lang, yung missionary na sinugo doon, well supported, at doon na siya nagtatayos, doon siya nag-o-offering, diba? At magpe-first fruits din siya doon. Bakit? Pinapatupad niya yung first fruits eh. So, yung gawain, kasi simula pa lang, meron na agad good income. Pagdating ng pastor, kasi yung kasing nangyayari, ako nag-mission, ako na rin ang nag-pastor. Di dapat ganun Dapat, mission ko, iba magpapastor. Pagkat missionary ako. So yung pastor, na may iwan doon, siya yung mananatili doon. Hanggang siya ay kunin na ng Panginoon. Kaya may mga missionary tayo sa Pilipinas, double compensation ang nangyari. Missionary tumatanggap ng support, at the same time pastor tumatanggap ng support sa church. So dalawa ang kanyang income sa church at sa mission, which is wrong. Tanongin niyo po yung mga Amerikano. Hindi po ganyan ang design ng church mission. O yung evangelist, walang sweldo yan. Sariling sikap yan. So, maganda yun ang gawin natin, no? Yung missionary, well supported yan, and then yung missionary, after 3 years, kailangan siya magsimula sa ibang lugar, kailangan mayroon ng pastor na papalit ko. So, yan ang gagawin po natin. So, ang Panginoong Jesus, sabi ng Bible, and Jesus went about all the cities and villages. So, laging nagsisimula ang Panginoon sa city, and then villages. At sabi ng Bible, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. Bakit po gospel of the kingdom? Kasi wala pa po yung the gospel of the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Bakit po? Pagkat hindi pa siya patay. Hindi pa siya patay. Wala pa. Kaya yung dala na gospel ni John ay yung gospel of the kingdom. At yun ang pinapangaral din po ng Panginoon Jesus. Kay John nga gospel of repentance and baptism. Kay Kristo, gospel of the kingdom. Wala baptism doon. Bakit? Hindi naman nagbabaptize si Kristo ng tubig. Ang baptism ni Kristo ay Holy Spirit and fire. So, gusto ko makita ninyo dito na ang Panginoong Jesus ay kasama ng mga disciples. Sabi ni Kristo sa Matthew, "Lo, I am with you always, even unto the end of the world." So, ang Panginoong Jesus po ay hindi niya iniiwan ang kanyang mga manggagawa. Sinasamahan niya. Kaya nga sabi po niya sa Hebrews chapter 13 verse 5, sabi niya, "I will never leave thee nor forsake thee." Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, ang Panginoong Jesus, ang kanyang laging ginagawa, He went about.
Sabi ng iba, Pastor, paano yun? Wala akong support. Pangkaraniwan natin maririnig. Hala? Na without round, he cannot go around. Yan ang pangkaraniwan po yan. Without round, he cannot go around. Pero, dito po sa atin, sa Bulacan, sabi namin, even without round, we can go around. Sinimulan po namin kasama namin sila Pastor Danny, sinimulan namin ang gawain. Kaya talagang super hirap, no? Walkathon. Talagang kilo-kilometro po nilalakad namin, sumasabit kami sa mga truck. At wala pong pagkain yan, walang pagkain, walang merienda, wala. At pati tubig, wala kami. Kung kami ay pinainom sa aming tutuluyan, salamat. Kung kami pinakain, salamat. Kung kami pinagmerienda, salamat. Kung kami binigyan ng pamasahe, salamat. Pero normally, madalang po ang nagpapamerienda sa amin. Madalang ang nagbibigay sa amin ng tubig. Meron nga isang taga-garden sumama sa visitation Natisod siya. Natisod siya, nalumos. Sabi niya, Pastor, bakit gano'n? Ako, pag dumarating kayo dito sa bahay ko, pinagbibiriento ko kayo, pinapakain ko kayo ng tanghalian, agahan, hapunan. Ba't nag-visitation tayo, wala pa na nagbigay sa atin ng tubig? Sabi nila Pastor Danny, gano'n talaga kapatid. Salamat nga kami. Tinanggap mo kami rito, kinakain mo pa kami. Natisod siya, sabi, Pastor, ayoko lang sumama sa inyo, bakit? Ba't gano'n yung mga tao? Pinupuntahan natin, inaaralan natin ang salita ng Diyos, may tubig, di tayo pinapainom. Diba? Pero yung tao naman na yun, nung na-encourage uli, naiintindihan niya na ang soul winning visitation program, magtitiis ka talaga. Salamat pagka ikaw ay, kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Kung merong magbigay ng tubig, malamig na tubig, sa pangalan ng disipulo, ang taong yun ay tatanggap ng gantimpala. Kung binigyan ka ng tubig sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang taong yun ay tatanggap ng gantimpala sa Panginoon. Diba? Kaya kayo mga Kristyano, pag nakita ninyo may mga pastor dyan sa paligid na nag-visitation, nagsosoul winning, at nakilala niyo naman na pastor at lalo kung mga kasamahan nating pastor, no? At nakilala niyo, kasama ni Pastor Alice na pastor, tawagin niyo man lang, no? Painamin niyo man lang ng tubig. Para, sabi ng Bible, yung reward ay hindi mawawala. Meron kayong reward. Lalo kung hindi lang tubig yung pinainom niyo, Pastor, merienda ka muna. Di ba? Pinamerienda mo pa something dyan. Mas may blessing. Kapagkat ikaw yung tao na, alam nyo, nakakuha ko ng isang magandang thought, no? Insight. Doon sa babaeng balo na nagpakain kay Elijah. Sabi ng Diyos kay Elijah, pumunta ka sa Sarephat, kapagkat meron ako inutusan doon para pakainin ka. Hindi alam ni Elijah na yung pala magpapakain sa kanya ay babaeng balo, may isang anak, at sabi ng babae, huling kain na namin to. Last meal, mamamatay na kami. Di ba? Sabihin mo, daling ka ng Diyos sa isang tao, napatay lang asawa, may isang anak na binubuhay, pagkatapos last meal na, ang kanilang pagkain, tapos sabi ng Diyos, inutusan ko siya para kapakainin. Anong palagay ninyo? Pagka ganun yung tao, kakainin niyo pa ba yung papakain niya sa inyo? Yung last meal na? Parang, sige, kainin niyo na lang po yan. Pero sabi ni Elijah, pakainin mo muna ako. Pinakain ba? Opo, pinakain siya ng babae. Pero,
nung pinakain siya ng babae, hanggang sa bumalik ang ulan at namunga ang mga halaman, tsaka lang naubos yung laman nung tapayan, laman na harina at yung langis, tsaka lang naubos yung langis. Ano ibig sabihin ito? Kung hindi pinakain nung babae si Elijah, palagay nyo, sigurado, yun na yung kanilang last meal. Last meal. Last meal na nga doon nila, di ba? O bakit nakakain pa sila ng mahabang panahon? Saka sa pag-aaral, ito'y mahigit sa taong pa. May almost 2 years. Tsaka sila nakakain ng mga bunga ng puno, ng harvest. Kasi mahigit sa 3.5 years na eh. Dati, 3 years. Mahigit isang taon pa lang si Elijah, yung tagtuyot, tsaka siya pinapunta doon sa Sarephat. Buwan. Ito yung ano lang, no? Kung hindi pinakain ng babae si Elijah, yung babae na yon mamamatay sa gutom. Bakit? Last meal eh. Hindi na magkakaroon ng miracle ng Panginoon sa babae niyo kasi hindi niya pinakain yung lingkod ng Diyos. Kaya kayo yung sabihin, Pastor, wala na kaming pagkain kaya pasensya ka na, hindi na namin ikaw mapapakain. Baka mamaya, kaya pala pinadaan ng Diyos doon yung pastor na yon para mag-miracle ang Diyos sa buhay mo. Para hindi ka maubusan ng pagkain. Hindi mo pinakain, pinalagpas mo. Nagutom ka ngayon, baka mamaya, ikamatay mo pa. Pagkat, pinadaan na nga ng Diyos sa iyo yung pastor eh. Hindi mo pa pinakain. Pastor, kasi last meal na namin ito, wala na kami papakain sa iyo, wala na kami kakainin eh. Kapatid, doon nga ang Diyos gumagawa ng miracle. Yung bang wala na, papaubos na, pero dumating ang lingkod ng Diyos, sinabi mo, Pastor, meron kami rito last meal, hati na lang tayo. At least yung kalahati, pinakain mo sa pastor, kahit na last meal mo na lang. At doon gagawa ang Diyos ng miracle. Pagkat nakita na sabi ng Bible, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit po? Kapag sabi ng Bible, tatanggap ka ng siksik, liglig, umaapaw. So yung babae na nagpakain kay Elijah ay tumanggap sa Panginoon ng siksik, liglig, at umaapaw. Kaya kapag ka ang mga likod ng Diyos ay dumaan sa iyong lugar, maghanda ka ng pagkain nila. Pastor, talagang walang-wala eh. Tubig lang ako eh. Huwag ka mangungutang ha. Huwag ka mangungutang. Pastor, talagang tubig lang meron kami. At least pinain naman ng tubig. Sabi ng Bible, kung papainumin mo ng tubig, ang lingkod na yon, tatanggap ka ng gantimpala doon sa pangalan ng lingkod na yun. So, lingkod ng Panginoon, pinakain mo, pinainom mo, inistima mo, tatanggap ka ng gantimpala sa Panginoon dahil sa iyong ginawa. So, kung ayaw nyo lang magutom ng mahabang panahon, kung ayaw nyo mamatay sa gutom, pag dumaan ang lingkod ng Diyos, tawagin ninyo, pakainin ninyo, istimahin ninyo. Pag sabi ng Bible, ang nagbibigay ay pagpapalain. Kaya sabi po rito, no? Ang Panginoong Jesus ay kasama ng mga disciples at sila ay umiikot, paikot-ikot. Di ba? Yung pastor, paikot-ikot yan. Di ba? Pagka nakita mo umiikot sa lugar mo yung pastor o yung mga magagawa ng Panginoon, mag-ready ka dyan kung ano man ang prayo mong i-ready. Pero huwag kang mangungutang. Ano ba? Pastor, magsasaka lang ako eh, puro kamoting kahoy lang meron ako. Ba? Mayroon ang sarap yan, di ba? Pakain mo kamoting kahoy. Kumakain ng kamoting kahoy yan. Pagkalikod ng Diyos, hindi kumakain ng kamoting kahoy, sabi mo, huwag ka nang babalik. Huwag ka nang babalik dito. Hindi ka pala kumakain ng kamoting kahoy, ha? Waringan mo. Lingkod ka ng Diyos, hindi ka kumakain ng pagkain
ng mga may hirap. Dapat marunong kang kumain ng pagkain ng mahirap. Oh? Lingkod ka ng Diyos eh. Okay, sabi po rito, so sa mga villages, sa mga cities, sa mga villages, sabi ng Bible, teaching in their synagogues. So, noong panahon na ito kasi, ang mga Hudyo, pagdating ng Sabbath day, normally ang mga Hudyo ay nasa kanilang mga sinagoga. Ang tawag dyan ay mga chapel. Sa panahon niya mga chapel. Para makita mo sila pagdating ng Sabbath day. Makikita mo sila. Ngayon, ibig sabihin, ang Kristiyano sa mo makikita pag Sunday. Kristiyano tayo, hindi naman tayo Hudyo eh. Sa church, kung paano ang mga Hudyo makikita mo sa Sabbath day, sa kanilang synagogue, dapat ang Kristiyano makikita mo ng Lord's Day sa church. Lord's Day ngayon. Di ba? Pastor, alam pa naman tayong simbahan eh. Sabi ng Bible eh, may mga church houses. Church houses. Kahit yun ay bahay, pag nag-hold ng gawain ng Panginoon dyan, ang tawag dyan ay church house. Kaya dapat nandiyan ka rin. Kahit yun ay church house, kapag pangkaraniwan sa mga churches po natin, nagsisimula sa bahay. Sa bahay-bahay lang. Tsaka na lang nakakabili ng property pagka medyo nagtatagal na. Di ba? Pangkaraniwan, bago nakabili ng property, 10 years, 20 years, 30 years. Yun namang nag-umpisa ng at least kahit paano, may magandang mga supports, 5 years. Mga at ang pinakamaganda, yung mga nag-umpisa ng 3 years pa lang, may lupa na. Sabi, may mga good support yan. Kaya 3 years pa lang, meron na silang lupa. O kaya may nag-donate. May nag-donate na na-save at kinilos ng Panginoon nag-donate. Kung may mag-donate sa Community Baptist Church ng lupa, ay napakaganda, no? Sino kaya? Sino kaya mag-donate ng lupa dyan sa Kakmon para sa gawain ng Panginoon? Di pag kami nag-donate, di na tayo bibili. Kaya mag-donate. At kung bibili man tayo, kung magpapalaki na tayo ng property ng church. Diba? Sabi mo rito, teaching in their synagogues. Bakit po? Sapagkat sabi ni Kristo, noong panahon ni Kristo, sabi niya sa mga disciples, huwag kayong pupunta sa mga Gentiles. Sa house of Israel muna. Sinabi ni Kristo yan, ako'y sinugo for the house of Israel. So, noong panahon na, sapagkat hindi pa po available ang gospel, yung the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, hindi pa po available, kaya ang Panginoon ay nakafocus sa mga Israelita muna. Sapagkat ang Israel, ang priest ng daigdig. Diba? Sila yung priest talaga eh. Ang Israel eh. Kaya nga ang Panginoon Jesus ay priest. Diba? Sangayon sa Hebrews, high priest, tawag sa kanya. So, kaya nung panahon ni Kristo, wala pa pong gospel na pinapangaral ni Pablo. At later on, pinangaral din na Peter bago sila namatay. So yung gospel of the kingdom muna, na darating ang panahon na maghahari ang Diyos sa lupa. Kaya, nasabi doon, nangangaral ng gospel of the kingdom. Ngayon, ang ating pinapangaral, hindi na po gospel of the kingdom. Bagamat may darating na coming kingdom. Ano ba yun? Millennium. Pero hindi ka papasok sa millennium kingdom nang hindi ka nakakapakinig at sumasampalataya doon sa gospel of Christ na sinabi sa Romans chapter 1 verse 16. Nasabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, which is the power of God unto salvation to them that believe. So, kailangan mo na makapakinig ng gospel of Christ ang bawat tao bago para sila pumasok sa kingdom, sa coming kingdom.
So, nangangaral. So, ngayon, hindi na po natin pinapangaral yan, yung Gospel of the Kingdom. Ang pinapangaral na po natin, the Gospel of the Lord Jesus Christ. Diba? Pupunta po tayo sa mga villages, sa mga cities and villages and streets, and also sa mga lugar na remote areas. Tayo po yung mangangaral ng salita ng Diyos. The Gospel of our salvation, the Gospel of the Lord Jesus Christ. No longer the Gospel of the Kingdom. At hindi lamang po tayo hahayo, mangangaral at magtuturo. Diba? Tayo po ay tutulong. Tutulong. Ano sabi niya, no? Healing every sickness and every diseases among the people. Hindi lamang po spiritual, dapat ang dala natin. Dapat may dala tayong pang physical. Totoo po, ang Bible is spiritual. Pero alam nyo, ang tao, mas madali mong mapalambot ang puso kung may dala kang para sa kanyang physical need. May sakit siya eh. Diba? Meron may sakit. Pagka yung may sakit na yan, nakita nila nagkikir ka sa kanya, madali mo siyang maaralan at madali niyang matanggap ang aral mo. Sapagkat hindi lamang ikaw ay nagkikir sa kanyang spiritual, nagkikir ka rin sa kanyang physical. Sapagkat tayo po ay both spiritual and physical being. So anong kailangan ng spiritual? Word of God. Anong kailangan ng physical? Nourishment ng material things, katulad ng pagkain. Diba? Pakainin mo ng bread, ng tinapay. Diba? Kaya meron tayong feeding program. Kung may sakit, dalawin mo. Dala ka ng gamot, vitamins. Dala mo yan. Ginagawa po natin yan. Ang dami na po natin natulungan ng mga may sakit. Diba? Hindi ako doktor, pero pinagpipray po natin yung mga tao. At bukod sa pinagpipray natin, tinutulungan natin na magkaroon sila ng gamot o kaya vitamins. Diba? Ako mismo ang gumagawa ng gamot. Herbal nga lang. Diba? Kung hindi ka naniniwala sa herbal, pupunta ka sa doktor. Pero kung wala akong maibigay na pera, wala kang pambili ng gamot. Pero kung naniniwala ka sa herbal, nakakagawa ako ng combination ng mga herbal medicine. So may mga tao na tayong sa biyaya ng Panginoon, may sakit, gumaling. Diba? Meron pa nga tayo isang dati, senior citizen. Pastor, may sakit ako 3 araw na. Pero sabi ko, matin ako ng church kahit may sakit. Opo, tama po yan. Pinainom ko po ng gatas. Pinainom ako sa kanyang vitamin C. Bago ako matapos mag-preach, gumaling siya. Pagkatapos ko mag-preach, sabi niya, Pastor, galing na ako. Talaga po. 3 days siya may sakit, kumanta ng church. Ang Sunday, umuwi siyang magaling. Pinakain ko pa. Binigyan ko na ng vitamins libre, pinakain ko pa. Umuwi siyang magaling. Marami po, no? Meron pa tayo isang Bible study, 14 years na may sakit. Pinag-pray over natin at pinayuhan natin ng mga pagkain dapat at pagkain hindi dapat. Sa loob ng 1 buwan, nakapamasyal. At sa tuwa ng kanyang mga anak, dahil siya gumaling, lumakas, bigla, nilagalohan siya ng kotse. Ang nilagalohan ng kotse, yung nanay, ha? Hindi ako. Yung nanay. Kaya natuwa ang anak, na yung kanilang nanay ay nakakapamasyal na, malakas na, nagkaroon na ng laman,
regalo siya ng kotse. Di ba? Ano ginawa natin doon? Pinray over at tinuruan kung anong dapat at hindi dapat niyang kainin. Yun lang. Wala akong binigay na gamot. Wala akong binigay na vitamins. In fact, sila pinabili ko. Sabi ko, eto bili nyo. Dahil sa Amerika yan. Medyo mahal. O, yun na iniinom niya. Okay? So, ibig po, ang Panginoong Jesus, hindi lamang siya concerned sa spiritual things, spiritual matters. Siya po'y concerned sa ating physical well-being. Kaya, ang Panginoong Jesus nagpunta sa mga villages, cities and villages, healing their sickness. At kung mapapag-aralan po natin, no? Sa Acts, dito sa Matthew, yung kanyang feeding program, nagpapakain siya. Yung kanyang feeding of 5,000, tapos 4,000. Actually, sa ayon sa pag-aaral, 20,000 yung kasama bata at babae. Sa 5,000, lalaki lang yun. So, both spiritual and physical well-being, nakafocus ang programa ng Panginoong Jesucristo. So tayo po mga Kristiyano, pupunta tayo sa isang lugar, hindi lang tayo mangangaral ng salita ng Diyos, magdadala tayo ng mga kailangan din naman ng kanilang physical need, physical nourishment, at kung ano pa pwede natin itulong. Diba? Para makita nila na tayo ay hindi lamang after sa kanilang spiritual, sa kanilang salvation, spiritually, kundi tayo rin naman ay after sa kanilang physical and material stability. Di ba? So yun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Binisita niya, nag-house to house siya, tinuruan niya, pinagaling niya ang mga may sakit, at nagpakain siya ng libo-libo. So kayo mga kapatid, kung walang maipakain ng mga pastor ninyo sa mga tao, kayo magbigay sa pastor niyo. Pastor, ito po, pang-feeding program, 1 kilong bigas. Alam niyo po, ilulugaw lang yan eh. Alam niyo, sa 1 kilong bigas na lulugawin, kaya magpakain ng hanggang 10 tao. 10 tao. Na hindi bitin. Kasi sa 1 kilong bigas, isain mo yan, minimum nakakain dyan 4. Malakas kumain yun. 1 kilong bigas, 4. Pero kung lulugawin mo yan, kaya kumain dyan 10. Eh kung meron tayong member na 10 na buwan-buwan, hindi mo naliligo, buwan-buwan, magbibigay ng 1 kilong bigas, panglugaw, feeding program. So, 1 kilong bigas. Samahan niyo na po ng luya. Siyempre, kailangan luya eh. May luya, may bawang, di ba? May paminta, merong kasubha. Kompleto. Okay? At mga pampalasa. Bahala na yung pastor doon sa kung ano man yung lalagay niya doon. Manok o kailangan mo yan. Pero pastor, kinumpleto ka na. Ito. Meron pang manok. Monthly, magbigay kayo ng 1 kilong bigas para sa feeding natin. Kung meron tayong 10, isa-isang araw ay 7 araw lang. 1 linggo. O sa 1 buwan, meron lang 4 na linggo. Mangyayari, 2 beses sa 1 buwan, mag-feeding tayo sa 2 beses sa 1 linggo. Makakapag-feeding tayo ng 2 beses sa 1 linggo.
may natira pang 2. Magkano bang 1 kilong bigas? 41, di ba? Pinakamura daw ngayon, 41. At least, meron kang napapakain. At least 10 tao sa 1 kilong bigas mo. At yung konting mga sahog. At maniwala kayo sa akin, pag nakita ng tao yan, naramdaman ng tao yan, baka sakali sila maligtas, manampalataya. Bakit? Kasi hindi mo lang sila binusog spiritually, binusog mo pa sila physically. So diba, ang Panginoong Jesus ay dumadalaw sa mga tao, sa mga bahay-bahay, nagbibigay ng kanyang payo, ng kanyang turo, ng kanyang teaching, at nagpapagaling pa ng mga karamdaman, at nagpapakain pa sa mga nagugutom. So, sapagkat sabi ng Bible, Jesus moved with compassion. Sabi nga ng awit tell them, even if they don't believe you, just tell them, even they don't receive you. Kailangan po natin ng mga compassionate people, compassionate heart, who will help others that we may win them to the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya manalangin. Panginoon Diyos, salamat po. Ikaw po ay na-move. You are moved. You were moved with compassion. You were moved with compassion sa amin. Kaya kami naligtas. Kaya kami naging anak ninyo. Naging mananampalataya. Sabagat before the foundation of the world, you were moved with compassion on us. Dapat din naman kaming ma-move with compassion to the lost. And also, to the needy. Sa mga Kristiyanong kailangan, sa mga churches na nagsisikhay to spread the gospel. Maraming Kristiyano po ngayon, Panginoon, na mayayaman. They are rich enough to help the church spreading the good news with material things. Pero maraming Kristiyano ngayon, they just focus on their needs, on their ambition, not in mission. Panginoon, mangusap po kayo. Bago tayo magwakas, mga kapatid, alam niyo po, nakafocus ang Diyos sa pangailangan mo dahil anak ka niya. Pero ang gusto mo naman ng Diyos, i-focus mo naman ang sarili mo sa pangailangan ng gawain ng Diyos. Meron kang property, paggamit mo sa church. Huwag mo na lang i-donate, paggamit mo na lang. Pero kung gusto mo i-donate, salamat. Mas i-bless ka ng Panginoon. Kumakain ka ng 3 times a day? So, hindi mo ba naiisip na maraming minsan na hindi kumakain sa loob ng isang araw? Pero kung tutulong ka sa gawain ng Panginoon, katulad na sinabi ko sa inyo, 1 kilong bigas sa loob ng isang buwan, iyon ba ay mabigat sa bulsa mo na magbigay ng 1 kilong bigas para gagamitin sa feeding program ng church? Para mga bata, pag tinuruan ang salita ng Diyos, ay meron man lang lugaw. Pero tayo po, kung nag-feeding program po tayo, hindi po lugaw ang ating pinapakain. Pansit, palabok, spaghetti. Yan po madalas ang pinapakain natin sa mga bata natin. Palabok, pansit, spaghetti. Medyo mahal. Pero alam niyo,
nakakapag-feeding program po tayo sa biyaya ng Diyos. Dahil ang Diyos po yung nagpapadala ng kanyang biyaya. Pero maganda kung ikaw magpapadala ka ng suporta sa ating sa gawain ng Panginoon. Hindi po masama yan. At in fact, sabi nga ng Bible, mapalad ang nagbibigay. So give to God's ministry. No? Mga lupa niyong nakatiwang-wang, paggamit mo muna sa gawain ng Panginoon. No? At yung para i-bless kayo ng Panginoon lalo. Pagkat ang pastor, hindi nakafocus yan sa kanya, sa material gain, nakafocus yan sa spiritual gain, sa mga kaluluwang naliligtas. Pero kayo ng mga member ng church, na yung mga hanap buhay, trabaho, no? Tingnan ninyo, ano ba pakailangan ng church ninyo na inyong inaatinan? At nakita mo na yung kulang ng church, meron ka, bigay mo, suportahan mo. Kita mo, walang lupa at church, may lupa ka, pahira mo. Diba? Huwag mo na paupahan. Bagat yung upa na makukuha mo, maliit yun. Pero yung blessing na ibibigay ng Diyos sa'yo, yun yung malaki. Mamamangha ka. Tapos maliit lang ang lupa ko. Hindi mo problema yan. 30 square meter, malaki yan. Kung lalagyan natin ang gawain ng Panginoon. 20 square meter, malaki yan. Lalagyan natin ang gawain ng Panginoon. Eh kung yan ay 50, 100 square meter, mas malaki po yan. Hindi naman maaaring, hindi naman lahat ng property mo. Portion of your property, pag-aabot mo sa gawain ng Panginoon. At ang Panginoon, kikilos sa buhay mo. Diba? Ang pagpapala ng Diyos, hindi lang financial, hindi lang materials. Nandiyan yung health, good health. Nandiyan yung peace of heart, peace of mind. Diba? Maraming pagpapala ang Diyos. Sabi nga, yun, wala ka lang sakit, blessing na ng Panginoon yan eh. How much more kung hindi ka lang walang sakit, binibigyan ka pa ng Diyos ng mga heart desire mo. Dahil tumutulong ka, nagsasakripisyo ka, nagbibigay ka sa gawain ng Diyos. O si Kristo, saan nagagaling ang kanyang suporta sa mga tao rin at sa kanyang Ama? Di ba maganda, ikaw ang gagamitin ng Diyos to support your church? Na kinaaaliban, kinalalagyan, naatinan, your pastor, na nagpe-pray sa'yo day and night, nagpapakain sa'yo spiritually. Sabi ng Bible, yung mga namumuno, no, ay double honor. Sabi ni Pablo, pinapakain namin kayo ng spiritual, karapatan naman namin kumain ng inyong carnal things. Magkaroon ng mga bagay na carnal things na nagagalit sa inyo. Ay mga pastor nyo, suportahan ninyo, bihisan ninyo, pakainin ninyo, treat ninyo, dalhin ninyo sa mga fast food, ha? Bakit? Junk food yan. So sa mga fast food, may mga kainan na healthy ang mga pagkain. Dito sa 37, meron kami kinakainan dyan na healthy food, lutong bahay, sabi nga. Mas gusto kong kumain sa mga gano'n kaysa sa mga Jollibee, McDo, o ano man. Bakit? May ratio na po yan ng World Health as junk food. So, tulungan natin ang gawain ng Panginoon. Kaya mga church member ng community, hindi ka ba pwedeng maglaan ng 1 kilong bigas para sa feeding program? Diba? Hindi ka ba pwedeng magbigay ng 50 pesos a month para sa transportation ng mga estudyante natin sa Katuwang? 50 pesos a month. Huwag ng 100. Baka nabibigyan ka sa 100. 50 pesos. Pastor, ito po 50 pesos para sa mga estudyante natin sinusuportahan ng transportation allowance.
Kung lahat tayo magbibigay ng di bababa ng 50 pesos a month, kapatid, ang daming matutulungang estudyante. Meron po tayong 6 na graduate sa ating mga katuwang member na ngayon po ay naghahanap buhay na. Kahapon, yung isang graduate natin, no? Anak ko po yun, isa na yun. Nagbigay siya ng pambayad ng swimming pool ng resort. Kaya may nag-sponsor po ng aming resort. At nag-tithe and offering pa. Kaya may tithe and offering siya. Wala siya ngayon, nasa trabaho siya, may isang kagabi. Pero, nag-iwan siya ng kanyang tithe and offering at binayaran niya po ang aming resort. No? Yung isa mo namang anak na nag-aaral pa, sinagot naman niya ang cake. Yung isa naman, siya naman yung nag-picture taking sa akin. Yung isa naman, siya ang kumain ng maraming cake. Yun po, no? Sama-sama. Sama-sama. I encourage you to help the church, to support the mission of the church, spreading the gospel and helping the people, even in their material things, para po maakay natin sila. Kaya manalangin, Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Pagpalaan niyo po ang katuloy na ginagawa niyo po, yung ginagawa namin para sa inyo. At nawa, mga member ng Community Baptist Church, ay hipuin niyo, Panginoon, na hindi lang sila magbibigay ng kanilang giving sa church, ng kanilang obligation or obliged with love giving, kundi tingnan namin yung mga nasa labas ng church, yung mga unbelievers. Kailangan namin silang puntahan, turuan, akayin sa daan ng katotohanan. At hindi lamang yun, tulungan sa kanilang pangailangan. Nawa ang mga member ng community ay matutong magsakripisyo to reach more souls into Christ. Pagpalaan niyo rin po ang aming offering ngayong umaga sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Mabutin po natin na give thanks. Pwede niyo po ipadala kayo nasa bahay, padala niyo ang inyong meron po ng Gcash, no? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Salamat po. May God bless us all. Mamaya po, meron po tayong gospel hour at kung gusto niyo pong dalawin namin kayo sa bahay, chat lang po kayo. Pupuntahan po namin kayo.